Pag-usapan pa natin ang mga isyong hinaharap ng palasyo kasama si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, balikan muna natin yung nasabi ng palasyo. Bakit ba nakaramdam si Senador Bato de la Rosa na may tinethreaten silang senador? Pops J, pagkatapos kasi ng eleksyon, nasabi ni Palace Press Officer Claire Castro na inaasahan naman nila na magkakaroon ng oposisyon. Pero ang hahadlangan daw nila, yung tinatawag niya mga obstructionist. Ngayon, ano ba yung definition ng palasyo? Una daw yung mga opposition, yan daw yung nagsusulong ng interes, ng kapakanan at kung ano yung pangangailangan ng taong bayan. Yun naman sinasabi nilang obstructionist, yun daw yung puro paninira lamang, yun daw yung puro mali lang yung nakikita sa administrasyon at pansariling interes lang daw yung isinusulong ng mga yan. Julie, sabi rin ng palasyo, welcome sa kanila ang lehitimong oposisyon. Sino ba ang nakikita nilang oposisyon sa darating na 20th Congress? Pops J, hindi naman nagbigay ng anumang partido o anumang kulay ang palasyo kung sino yung nakikita nilang oposisyon. Pero ang malinaw, sino ba yung nakikita nilang mga admin bets na nagwagi. Isa nga dyan, of course, kasama sa 6 na admin bets, sina Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar at Lito Lapid. Ang sabi din naman ng palasyo, wala naman na daw kulay ngayon, lalo't tapos naman ang eleksyon at lahat naman daw ay dapat magsilbi sa taong bayan. Julie, ngayong 6 na lang mula sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ang lumusot sa Senado. Meron bang direktiba ang Pangulo para maisulong ang kanyang legislative agenda? Una nga, Paps, naniniwala sila na hindi na daw sana mananaig yung political color o kung saan man partido ng bula yung isang opisyal o senador. Ang sana daw tingnan yung mga programa o proyekto na gustong isulong ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Sana daw kung makita nila na maganda, makatutulong naman sa taong bayan, suportahan na daw yung nasabing programa. Ang mahalaga daw kasi, Pops J, makasecure ng budget para doon sa mga programs, lalo na for next year o sa susunod na Congress. Julie, sa issue naman ng kay Attorney Harry Roque, paano nasabi ng palasyo na pwede pa rin siyang mapauwi kahit na political asylum seeker siya? Paps, dahil nga si Attorney Roque daw yung nag-apply or nag-seek ng asylum dito sa the Netherlands, kailangan patunayan din daw niya o maglabas siya ng ebidensya na talagang nakararanas siya ng harassment dito sa Pilipinas. Hindi raw kasi pwede, Paps, na statement lang ni Roque yung pangahawakan na nakararanas siya ng political persecution, ng harassment mula sa government kasi meron nga daw siyang kinahaharap na kaso ngayon at meron ngang arrest warrant or valid arrest warrant mula sa isang korte. Kaya yun yung kailangan niya nga patunayan dahil kung hindi, maaari siyang mapauwi sa Pilipinas. Julie, may ginagawa ba ang pamahalaan para tuluyang mapauwi na itong si Attorney Roque dito sa bansa? Sabi ni Castro kanina, Pops J, handa raw ang pamahalaan ng Malacanang na makipagtulungan sa Interpol sakaling kakailanganin nga ng tulong para mapauwi dito sa Pilipinas si Attorney Harry Roque. No? Ang sabi naman ng DOJ, marami raw legal remedies na pwedeng ilatag para mapauwi dito si Roque. Isa na nga daw dyan, una, yung pakikipagtulungan sa Interpol. Yung asylum bid din daw ni Roque, maaari daw or magsusumite daw talaga ang DOJ ng information sa Netherlands government at ilalatag yung nangyari ngayon na meron ng kinahaharap na kaso sa Roque, yung kasong human trafficking at ano yung mga pangyayari doon. Kasi halimbawa daw yun ng prosecution sa isang tao kaugnay ng isang kaso. So gaya daw nung proseso sa ibang mga or normal na mga citizen, ganun din daw yung dapat gawin kay Roque. Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.